Mga kapatid sa Kaparean, sa pangunguna ni Father Vic Flores, ang kura paroko ng parokyang ito ng San Pablo de la Cruz, at ni Father Joselito Santos, ang Vicar Foreign ng Vicariate ng Our Lady of the Abandon. Mga pamunuan at kasapi ng Parish Pastoral Council, pamunuan at kasapi ng iba't ibang religious organization at ministries, at minamahal kong mga kapatid kay Kristo Jesus. Sa isang konferensya o panayam na ibinigay ng yumaong Santo Papa Benedict XVI, sinabi niya na ibinibigay sa atin ng mga banal na tao, mga santo o santa, sa dalawang layunin. Una, upang ating maging patron. Isang patron na magdarasal para sa atin. Isang patron na magdadala ng ating kahilingan sa Diyos. Kaya mabuti na tayo ay may patron. Hindi lang ang parokya, kundi sana bawat isa sa atin. Noong araw, kapag may isinilang na bata, ay tinitignan ng mga magulang ang kalendaryo. At kapag tumapat doon sa isang santo, katulad ni San Pablo de la Cruz, at lalaki ang kanilang anak, ay ipanangalang Paulo o Pablo. Kapag babae naman, ay ibang pangalan ang ibibigay. Pero ngayon ay hindi na ganito ang kaugalian. Ginagawa ay nagbibigay na lang ng mga pangalan, may mga pangalan na pangyaga, foreign sounding, katulad ng Zoe, Ashley, Kyle. Meron namang pangalan na makabayan, katulad ng Luz Guminda, Luzon, Visaya, Mindanao. Meron namang mga magulang, hinahati ang kanilang pangalan, pinagsasama, at yun ang binibigay sa kanilang anak. Katulad ng mag-asawang Celia at Ponso, hinahati ang pangalan, at ang binigay sa anak nila ang pangalang cellphone. Maganda ang may patron na magdarasal para sa atin, na yung ating anumang kahilingan sa Diyos ay dadalhin nila. Pangalawang layunin ng pagbibigay ng pangalan ng santo o santa sa bata ay upang maging huwaran, model, isang taong kanyang gagayahin. Kaya siguro ang tanong, ano ba ang pwedeng gayahin kay San Pablo de la Cruz? Kung halimbawa, may sinilang na bata ngayon at binigyan ng pangalang Pablo. Dahil kay San Pablo de la Cruz, ano ang pwedeng gayahin? Noong October 15, ipinagdiwang natin ang kapistahan ni Santa Teresa de Avila. Ibig sabihin, itong Teresa na ito ay taga-Avila, Spain. Noong October 17, ay pinagdiwang natin ang kapistahan ni San Ignacio de Antioch. Ibig sabihin, itong taong ito na si Ignacio ay galing sa Antioch. Bagamat si San Pablo ay sinilang sa Italia, ay hindi natin tinatawag siyang San Pablo de Italia. Hindi yung lugar kung saan siya isinilang, kundi ang itinawag sa kanya, San Pablo de la Cruz.
Bakit? Bakit de la Cruz? Paul of the Cross. Sapagkat nakita ni Pablo doon sa pasyon ng Panginoong Hesus ang napakalaki, napakalalim, napakatapat na pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya yung devotion niya doon sa krus ang nagpaalab sa Kanya upang maging compassionate, upang Kanyang isermon, naging bahagi ng Kanyang preaching ministry. At dahil doon, maraming mga puso ang natigatig at bumalik sa Panginoon. Noong siya'y buhay pa, siya ay isa sa mga popular na preachers noon dahil sa kanyang mga pananalita at sa kanyang generous acts of mercy. Noong 1720, tinatag niya ang Congregation of the Passion. Dati, ang namamahala sa simbahang ito, Symbol of the Cross, ay yung mga Congregation of the Passion, the Passionists, kung tawagin natin. Sila ang nagbigay ng patron dito. Ngayon, nasa ibang lugar sila, malapit sa St. Scholastica, San Gabriel of the Passion of Mary. Meron bang passionist dito? Merong pare. Ayun, nag-iisa. At least may kinatawan. Ngayon, napakaganda ang tawag natin sa Kanya sapagkat mahalaga ang krus para sa atin. Dahil sa krus, tayo ay nailigtas. Hindi ba kapag tayo mag-istasyon ng krus, sinasabi natin, because by the Holy Cross, He has redeemed the world. Sapagkat sa pamamagitan ng Kanyang banal na krus, iniligtas niya ang mundo. At yun ang nangyari. Kaya mahalaga ang krus sa atin. Ang isang taong ay hindi matatawag na Kristiyano kapag hindi naging bahagi sa kanyang buhay ang krus. The crucified Christ. Kaya bahagi natin ang krus nung simula nang tayo binigyan, mga magulang, mga ninong at ninang natatandaan ninyo, isa sa mga ginawa ng pari nung bininyagan ng inyong anak ay lagyan ng krus sa noo ang inyong anak. Bago tayo nagsimula ng misa, nag-antanda tayo ng krus. At mamaya pagkatapos ng misa, sa pagbibigay ko ng bendisyon sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Ang krus ay sumasagisag ng suffering, ng pain. Kapag ang pain ay nakaugnay sa krus, yun ay suffering. Kapag ang pain ay hindi nakaugnay sa krus, it remains but a pain at walang saysay. Sapagkat kapag nakaugnay ang sakit, maging sakit ng katawan, katulad ng cancer, sakit ng ulo, sakit ng puso, then it becomes useful. Sapagkat konektado tayo sa paghihirap ni Jesus. Kaya huwag nating tatanggihan ang krus. May mga tao, santo o santa, na ganun na lamang ang pagyakap nila sa krus ni Jesus, kaya lumitaw sa kanilang katawang ang tinatawag na stigmata. Nagkaroon sila ng sugat sa dalawang kamay, sa tagiliran at sa paa. Katulad ni St. Francis of Assisi, ni St. Padre Pio,
Si Santa Rita de Casia naman ay isang krus, isang tinik doon sa noo. So yung natanggap nilang stigmata is a privilege. Bagamat nasasaktan sila sapagkat yun ay sugat na hindi gumagaling, ay natutuwa sila sapagkat binigyan sila ng privilege, ng honor na makaugnay sa paghihirap ni Jesus. Kaya kung meron kayong kasalukuyang paghihirap katulad ng sakit, na malubha, katulad rin ng emotional pain, huwag ninyong tatanggihan. Iuugnay ninyo sa krus ni Jesus upang maging useful, upang magkaroon ng layunin. Sapagkat kung iugnay ninyo, ang inyong pain ay maging suffering katulad ng suffering ni Jesus. Isinulat ni San Pablo, our suffering completes the suffering of Jesus. At yung iyong suffering ang magliligtas sa inyo. It will redeem you. Yun na ang pinaka-purgatory ninyo sa ibabaw ng lupa. Sa pamamagitan ng suffering, pinupurga kayo, nililinis kayo sa mga latak ng kasalanan. Kaya malamang, pag yumao kayo, mas mabilis kayong makakaharap sa presensya ng Diyos. Hindi ibig sabihin ng purgatory ay wala kayo sa harap ng Diyos. Ibig sabihin ng purgatory, habang hindi nyo nakikita ang buong pagmumuka, presensya ng Diyos, kailangan tayo ay linisin. We are already in heaven, but nililinis muna tayo. Kaya nga, pinagdarasal natin sa misa, at lalong-lalo na sa All Souls Day, ang mga kaluluwa upang mapadali ang pagpupurga sa kanila. Sapagkat hindi po pwedeng tignan ang presensya ng Diyos na hindi ka kamuka. Para malaman na kamuka ka, lilinisin ka parang apoy na lumilinis sa ginto. To purify gold, you have to put it on fire. Ganun din tayo, mangyayari tayo sa atin pag tayo'y namatay. So maganda ang patron ng inyong parokya, St. Paul of the Cross. Sana sa buhay niyo, isipin niyo, ano ba ngayon ang suffering ko? Ano ba ang maiaalay ko sa Diyos? Ano ba ang maikukomplete ko para maging kumpleto yung paghihirap ni Jesus? Hayaan niyo kung tapusin ang sermon na ito with two quotations. Ang una ay the letter of St. Paul, the first letter sa Corinthians, chapter 1, verse 23. Sinulat rito ni San Pablo, but we preach Jesus crucified. We ought to glory in nothing other than the cross of our Lord Jesus Christ. You are blessed and don't know it. You have Jesus crucified in you. Amen.